Yan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Kinumpirma na nga po ng SBP ang bagong issue sa ating naturalized player na si Justin Noype. Brownlee at San Miguel Birmen sisimula ng redemption ngayon pong Saturday. At tropang giga, eto nga pong token text si Jojo Lastimosa hangad ang ikalawang Grand Slam. Tara, sama-sama po natin pag-usapan, alamin ang sinabi ni Jojo Lastimosa sa video ito matapos po ako maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Ang Samahang Basketball ng Pilipinas ay sinabi na ang FIBA ay hindi pa naglabas ng ruling kay Justin Brownlee dahil kinukumpirma pa ng Federation ang Gilas Pilipinas naturalized player ay nakatanggap na rin naman ng notice ng isang adverse analytical finding. Last Sunday night, naglabas nga po ng report ang Spin.ph sa column nga po yan ni Snow Padua na nag-positive sa banned substance na usually ay recreational drugs. Sa isang nga pong maikling pahayag, sinabi nga po ng SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas na nakikipagtulungan na ito sa United States batay na din sa abiso. Ang Samahang Basketball ng Pilipinas is aware na ang Gilas Pilipinas naturalized player na si Justin Brownlee ay nakareceive na ng Notice of Adverse Analytical Finding. Nakasalukuyan, panibagong kinakaharap ni Brownlee at ito ay tinutulungan na din ng kanyang mga abogado na nakabase dyan sa US. Niliwanag nga po ng SBP na hindi nag-issue ang FIBA ng anumang opisyal na desisyon sa kasalukuyan. Pero sa Notice of an Adverse Analytical Finding ay meron nga pong paglabag sa doping test. Pero ang SBP naman ay hindi rin nagbigay ng ilan pang mga detalye kung saan, kung kailan nangyari ang nasabi pong resulta. Kamakailan lang, alam naman nating lahat na naglaro etong si Justin Brownlee sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers last February window kung saan nakakalaban nga po ng ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas kasama si Justin Brownlee, ito pong Chinese Taipei at ang New Zealand. At talagang umaasa pa din naman etong mga Gilas Pilipinas fans at etong Barangay Ginebra fans na makitang muli na maglalaro itong si Justin Brownlee this coming August. At ito pag-usapan naman po natin ang muling pagbubukas ng PBA Philippine Cup. Ang PBA Philippine Cup nga po ay nakatakdang magsimula this coming Friday dyan sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Isang linggo makatapos ang 49 season ng PBA Commissioner's Cup, magbabakbaka na ang Terra Firma Chief at ang Phoenix Fuel Master sa ganap na alas 5 at agad naman pong didepensahan ng Meralco Bolts ang kanilang titulo laban sa Converge Fiberxers sa ganap na 7:30 PM. At ang 50th anniversary game ay kinumpirma na din po ng PBA at yan nga po ay lalaruin dyan sa Rizal Memorial Coliseum sa April 9 at ang unang magbabakbakan ang Magnolia kalaban ang Converge Fiberxers at susundan ng salpukan ng defending All Filipino Cup champion na Meralco Bolts laban sa runners-up na San Miguel Birmen sa ganap na 7:30 PM. Napakaganda ng mga bakbaka na schedule sa laban ng PBA Philippine Cup 50th anniversary, defending champion against the runners-up. Ang dalawang kupunan na nagbakbakan sa katatapos na PBA Commissioner's Cup naman, ang newly crowned na PBA Commissioner's Cup champion na token text tropang 5G ay sisimulan ang kanilang kampanya sa April 23. Hangad nila ang unang Grand Slam. Susubukan nila ang kanilang sister team na NLEX Road Warriors sa ganap na alas 5 ng hapon at susundan naman yan ng runners-up na Barangay Ginebra San Miguel laban sa Terra Firma Chief sa ganap na 7:30 PM. Diyan naman po yan gagawin sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Makuha kaya ng token text tropang 5G ang kanilang unang Grand Slam dahil si token text tropang Giga 5G team manager Jojo Lastimosa ay hangad ang kanyang ikalawang Grand Slam, but this time hindi as player, bilang token text executive. Ang unang Grand Slam ni Jojo Lastimosa
last 1996 nung siya po ay naglalaro pa para sa Alaska Milkmen headed by Coach Tim Cone. At ngayon, si Coach Tim Cone ang pwedeng pumigil sa kanyang pangarap na muling maging Grand Slam. Narito po si Jojo Lastimosa sa ulat ni Ruben Tirado ng Spin.ph. Ngayon nanalo kami ng 2 sunod. Lahat pag-uusapan na to kung ano ang next. Ang nanalo, ang manalo ng Grand Slam ay hindi madali. Alam ni Chot yan, nandun siya dati. Ikatlong conference na hindi madali. Hindi nga po talaga magiging madali para sa Talking Text tropang 5G ang makuha ang Grand Slam. Una, nandyan ang Ginebra San Miguel, ang San Miguel Pirmen at syempre ang kanilang sister team na Meralco Bulls. Tanong, ang mga nabanggit na kupunan, sino ang pwedeng pumigil sa Talking Text tropang Giga? Ito po ang sinabi ni Jojo Lastimosa. Sa ulat pa din po yan ni Ruben Tirado ng Spin.ph. Kasi isipin mo, kumpara mo yung lineup namin sa Ginebra. Pagkatapos ng 5, magsasab si Chot. Naghahanap na siya kung sino pa ang pupulutin niya. You see that? Pero yung ibang guys like Glenn Cabuntin was huge in Game 7. Yun yung mga kailangan namin. We need to upgrade our lineup and that's the immediate plan. Yan nga po mga shooters ang sinabi ni Jojo Lastimosa. Ang kanilang immediate plan ay magdagdag o magpalakas ng kupunan para sa kanilang hinahangad na Grand Slam. Ngayon nga pong All Filipino dahil pag napanalunan na nila ito, malakas na po talaga itong Talking Text tropang Giga. Eto, subusubukan po nila na kunin ng Grand Slam. Papayagan nga ba ng mga kupunan na nabanggit eto pong Talking Text tropang Giga na makamit ang kanilang unang Grand Slam? Yan po yung ating aabangan sa mga susunod na bakbakan sa PBA. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Diyan na lang po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad ng ating pong nakagawian, shout out po kina